Tanawa ang kadalanan, mga batang naglatagaway nag-atiman sa ilang pagdako, kinsa ang magbatuto ug unsay ikahatag nila sa katimban. Mga tao na ulipo sa salangan nagdaot sa kaumaon, sa ilang panagway tan-awon daw nagmalipayon, apan sulod sa duhan masulubon. Kristohano pagpakabala, matagi upili ang imong nadungog nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas na matag pitik sa orasan. May tao na sa kinabuhay nakamsan, asa siya paingon, aduna ba'y kasiguruhan, umaling kinabuhi sa kalibutan. Kristohano pagpakabala, habang imong pili ang imong nadungog nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas na? Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Ihang sila, silutan na, tungod sa pagpadayon sa pagpagkasala. Kunyari ay ang hinungdan, wala sila masugilan, at ubangan sa Diyos kinsay panilang. Kristohano pagpakabala, hatagi ug bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas na? Sulti na, sulti na, sulti na, sulti na. Okay, kapuso o kapamilya, maayong palis sa tanan. Magandang hapon sa lahat. So, ngayon, patuloy tayo sa ating vlog. Tatlong araw tayo hindi nakapag-vlog kasi nabisi tayo. So, shout out sa aking utol, si Utol Rolly. Sino yung magpatahi ng mga company uniform? Lapit lang kayo dyan sa Batangas, yung taga Batangas. Diyan sa Mabini, Batangas. Mayroon dyan patahian si Rolly. So, tatanggapin nyo at makasave pa kayo dyan kung kayo ay magpatahi sa ating utol. So, patuloy tayo sa ating pagpakabada. No?
Shout out din sa ating partner, Diyos Dadudahan, na nanonood, nakasubaybay sa atin ngayon. Pasensya na, 3 araw tayo hindi nakapag-vlog kasi na-busy tayo at medyo kailangan talaga, no? So, naiwanan natin nung nakaraan yung history ng communism. Kaya tinalakay natin ito kasi itong mag-i-invade sa atin, no? May mananakop sa atin itong China. So, kailangan natin alamin talaga anong komunista kaya ipaglaban natin ang ating kalayaan, demokrasya sa bansang Pilipinas kasi mahirap talaga ang komunista, no? So, dito tayo nagtapos. Pero bago tayo mag-umpisa, magdasal muna tayo para at least kawaan tayo ni Lord at gabayan tayo palagi ni Lord. Okay? Magdasal muna tayo. Sa samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan, ron mailan mo ang kamatuoran nga mao si Hesukristo. Pinita sa imong gugma ang among kasing-kasing, aron mubati og mutagad kami sa among isig katawo. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati, o ipahilayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait, diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo, diin ang katahap dasigo namo sa paglaom, diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag, diin ang kasub-anan upayon namo sa kalipay. O Dios nung agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha nga kami lipayon kaysa paglipay, nga kami pagasabton kaysa pagsabot, nga kami hugmaon kaysa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Kapuso ug kapamilya. Okay. Tuloy natin yung story ng communism, ano? Siguro, kung hindi nyo na subaybayan, ano nyo lang, no? Manood kayo ulit sa nakaraang vlog ko. Ito yung pagbabalik natin vlog. Ito yata yung pang-apat na vlog natin, no? So, andun yun, kung hindi nyo nasubaybayan, so, manood ulit tayo doon sa nakaraan kong vlog, no? So, nandyan lahat yung mga tinatalakay natin kung sa mga mangyayari, no? Shout out din sa ating Barangay Guerrilla Unit, Filipino Guerrilla Forces sa ating bansa, no? Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sana pagpatuloy natin ang ating mga gawain diyan sa pag-organisa sa mga barangay para at least pagka yung mananakop na China mag-umpisa manakop, ay alam na natin kung anong gagawin natin, no? Kaya tinatawagan ko lahat din ng mga kababayan natin sa mayroong 42,046 barangays na sana maging maging mapagmasid at sana handa tayo, no? Sabi nga ni dating Senador Gringo Nasan, class 71 sa Philippine Military Academy, sabi niya mag-organisa at maghanda, no? Kasi anytime di natin alam kung ano ang mangyayari, no? Anong mangyayari sa ating bansa. Kaya sana naman tayo ay maging mapagmasid, no? Mapagmasid sa ating paligid, no? At kailangan lagi tayong sumasubaybay sa mga balita, lalo na sa mga nangyari sa West Philippine Sea, na siya yung dahilan na nagbalik tayo sa vlog para may bahagi natin
kailangan maghanda tayo, no? Paghanda tayo sa pagdepensa sa ating barangay, lalo na sa ating mga kabataan at sa mga senior citizen, no? Sa mga mahal natin sa buhay, no? So sana tayo nga, sabi ko nga, siguro hindi lang isang platon ng isang barangay, kundi lahat talaga, no? Pag-organisa tayo lahat, no? Tanan nga committee kung pwede, kasi lahat concern man tayo lahat dito, no? Concern tayo lahat, yung mga makikisig pa, bata-bata pa, yun maging fighter natin, yung malakas tumakbo, yung magiging intel natin, yung mabilis tumakbo. So, yung mga magaling magsalita, yun yung gawin nating tagapagsalita o psyops operation, no? So, psychological war, kasi linangin natin yung kalaban. So, kasi ito ay conventional war, no? So, hindi ito katulad ng insurgency na ang labanan ay unconventional, no? Guerrilla tactics dito. Tayo ang gagawa ng guerrilla, no? Para labanan sila. So, sa conventional kasi, ang conventional kasi parang tribal war yan eh, no? Bansa sa bansa, yung tribo-tribo, gano'n, ang conventional war. So, unlike sa unconventional na itong insurgency, yung mismong taga sa atin ay gustong lumaban o pabagsak sa ating pamahalaan. So, yan, yung mga, yun yung tatawag na insurgency, problem, kaguluhan na ang may gawa ay mga Pilipino rin na nag-aaklas laban sa pamahalaan. Kaya ito yung hindi kayat din natin, na sana yung ating mga kapwa Pilipino na nagrebelde sa pamahalaan bumalik na at mag-isa para pagdepensa sa ating bayan. Kasi sabi ko nga, Pilipinas ay nag-iisa lang, no? Hindi marami ang Pilipinas, hindi dalawang Pilipinas, kundi iisa lang Pilipinas na dapat ay ating ipagtanggol, no? Kasi wala na tayong ibang pupuntahan. Mayroon pa bang ibang Pilipinas? Mayroon pa bang ibang Bohol? Mayroon pa bang ibang Abihilan? So wala na. Dito lang, nag-iisa lang ito, no? So dapat maging handa tayo at ipaglaban natin kahit anong mangyari, kasi sa mga nangyari nga, ang ating bansa ay nasa kanina nga sa Santos nga misa ni Father Israel Augusto, sinabi niya na dapat tayong lahat, no, magdasal para sa kapayapaan at sana yung mga inchik maliwanagan, no, na hindi nila teritoryo ito, dapat sa kanila lang, hindi sila maging sakim, no, kasi mayroon man silang kanilang teritoryo, wag naman nila sakupin lahat, no. Yan yung pagdasal natin na sana sila mismo ay mag-communicate ng ating mga guardian angel, lahat sila na i-communicate na sana ay maliwanagan ang kaisipan nila upang hindi na sila manakop sa kanilang hindi nila teritoryo, no. So gano'n, no. So, yun ang natin na magdasal para ang sigalot sa West Philippine Sea ay masulbad at maliwanagan yung mga inchik. Okay, tuloy tayo sa ating continuation sa ating hinto na vlog nung nakaraan at naubusan tayo ng oras. Dito patuloy na tayo sa history sa Communist Party of the Philippines, kasi sabi ko nga itong Communist Party of the Philippines, ito ay nagmula sa tatlong teorya ni Marxism theory, tapos Mao Zedong theory, at saka Vladimir Lenin's theory, at saka ni Mao Zedong thought, yung turo ni Mao Zedong na pag-organisa sa mga peasants, no, magsasaka para kalabanin ng gobyerno. Yun din ang ginagawa nila, kasi yun ang turo nila, no, sa komunista, no. Kaya dito lalabas din sa bakit na reorganize ulit o na reestablish ulit ang Communist Party of the Philippines na dating PKP na bumagsak na, no. Nasa pagbagsak na tayo, no. So nalaman natin na sa kasaysayan, no, nung ika-18th anniversary, no, ika-18 na anniversary ng PKP,
So dahil wala nang Hapon, so ang nangyari ni-rename nila, no, pinalitan ng pangalan ang Huk Balahap, Hukbong Magpapalaya ng Bayan kasi wala nang Hapon eh. So ang ginawa nila, pinalitan ng pangalan nila yung Huk Balahap, pinalitan ng HMB, Hukbong Magpapalaya ng Bayan. Sa panahon yon ng 1948, ang presidente natin dito ay si President Elpidio Quirino nung pagpalit. Kasi ito ay November 7, no? 1948. November 7, 1948. Ito yung ika-18 na anibersaryo ng komunista, no? November 7, 1948. Ito yung kay wala na Hapon, pinalitan nila ng Hukbong Magpapalaya ng Bayan ang kanilang Huk Balahap, no, na natag ng komunista. Ulitin natin, natatag yung komunista, yung Huk Balahap noong March 29, 1942, no? Kasi ang plano kasi nila noon na iligtas sila sila Crisanto Evangelista kasi nga nahuli sila nung pagpasok ng Hapon. Kung pumasok ang Hapon December 8, 1941, nahuli sila Crisanto Evangelista at yung makasama niyang nangungunang leader sa komunista. Kaya pagka January, pagka February, nagplano ang mga komunista na magtatag ng armadong grupo para sana palayain o itakas nila si Evangelista. But hindi nangyari yon kasi pinatay na ng mga Hapon si Crisanto Evangelista. Pinatay na ng mga Hapon. Pero nakapagtatag pa rin sila ng Hukbong Bayan laban sa Hapon na tinatawag na Huk Balahap noong March 29, 1942, no? Yun yung Huk Balahap na armado ng mga komunista. And then kaya nga nung na-liberate tayo, no, so na-liberate tayo sa mga Hapon pagka 18 na anibersaryo sa Paykipi sa Partido Komunista ng Pilipinas. Ito ay pinalitan nila ng pangalan panahon ni President Elpidio Quirino na panahon na yon. So, kasi November 7, 1948, no? So, mga kapuso't pamilya, sinasalaysay natin ito o tinatalakay natin ito sa ating vlog kasi alam natin na itong China komunista, ito yung mga sumusunod kay Mao Zedong, no? So, alam nyo, ang komunista matindi talaga yan. Kasi tayo mga Pilipino, mga Kristiyano, naniniwala tayo sa Panginoon. Ba't itong mga komunista, hindi yan sila naniniwala sa Panginoon, no? Hindi yan sila naniniwala. In fact, sa sunod na vlog natin, iparinig ko sa inyo ang awit ng komunista, no? Yung internationally. Diba? Doon nakasalaysay talaga doon na wala opium sa isipan ng tao ang paniniwala sa Diyos, no? Kaya sa sunod natin yan, itatalakay natin yan na ang komunista. Mahirapan tayo sa komunista kasi ang komunista nga hindi nga naniniwala sa Diyos. Tayo naniniwala ta sa Diyos. Ako nga mismo, lay minister, no? So halos tayo ay grabe ang paniniwala sa Panginoon. Tapos sila hindi naniniwala sa Panginoon. Kaya kung tayo ay masakop ng komunista, tiyak tayo diyan na hindi tayo nila pwedeng hindi tayo na pwedeng magdasal kasi bawal yan sa kanila no? Kaya nga yung mga komunista na nasa gobyerno na di ba? Inalis nila yung mga larawan ng mga banal na tao, yung mga santo diyan sa mga eskwelahan at saka sa mga hospital, sa mga public sa mga establishment, no, hospital at sa mga paaralan. Yan ang inano nila na naipasa na ang bill na bawal na maglagay ng mga imahen ng mga banal, no, mga santos na mga imahen, no, pero naglagay ng mga ng mga hero na mga bayani, bukan ng mga bayani, pero wala ka na makita na mga mukha ng mga banal na tao diyan, mga santo. Wala na kasi isa sa napanukala ng batas na yan ay mga komunista na nakaupo na sa ating kongreso, no? Yung mambabatas natin, no? Kaya kung tingnan nyo, maging
maging mapagmasid tayo, tingnan nyo ang mga nangyari mismo sa ating gobyerno, no, na inalis din nila yung pinapasa nila yung um, divorce, no? Divorce, ipinapasa din nila, no? So, yun, no, hindi maka-Diyos na bawal o sa simbahan mismo bawal 'yan, no? Na kailangan sana talaga i-promote para at least yung mga larawan na makikita diyan sa eskwelahan, sa mga hospital, dapat maliban sa mga Katoliko o nga private na mga establishment, mga hospital, private kasi mayroon yan. Pero sa mga publiko, wala na. Kasi nga, judge sa kanila, no? Marami silang nagawa na batas na Yan yung yung matindi yung komunista, no? Kasi wala nga paniniwala sa Diyos. No? At magkamali kasi nila, patay ka agad, no? O, patay ka agad. Pag nag-violate ka sa kanilang mga alituntunin sa batas, papiring squad ka kagad, no? So, yan ang matindi doon. Sige, tuloy natin ang ating So, nung nakaraan sa vlog natin, nalaman natin na nung pagbagsak sa komunista, nag-number 1 tayo sa ekonomiya, nag-number 1 tayo sa agrikultura, nag-number 2 tayo sa ekonomiya dito sa Asia, no? Pangalawa tayo sa Hapon dahil na bumagsak na yung PKP dahil sa programa ng ating presidente na magmula pa kay Ramon Magsaysay hanggang kay Presidente Carlos P. Garcia. Isang bulano na presidente na nakagawa ng batas sila sa Republic 1700 kung kaya bumagsak ang unang komunista sa Pilipinas. At pagbagsak ng komunista ng Pilipinas, ang nalalaman natin na nag-number 1 tayo sa agrikultura at nag-number 2 tayo sa ekonomiya, no? So dito nga sa atin itinatag yung International Rice Research Institute, no? Yung IRI, kung saan dito sa Los Baños lahat ng mga Asia, no? Taga-Asia dito nag-aral sa ating bansa ng pagsasaka, no? So yan, no? So tingnan natin So sa pagbagsak kaya bumagsak itong komunista, no, PKP, dahil sa batas ng Republic Act 1700, ang Pangulong Garcia umabot sa 21,144 ang sumuko at nahuling hukbong magpapalaya ng bayan, no, kasama si Luis Tarok at ang leader ng hukbong magpapalaya ng bayan, no, HMB. At may 10,400, no, 10,000 at 400 ang nakupiskang baril. Ito ang naging dahilan na bumagsak ang Partido Komunista sa Pilipinas. Kaya sabi ko nga, umangat ang ekonomiya sa Pilipinas at pumangalawa sa buong Asya. Sa pagbagsak ng PKP, na Partido Komunista ng Pilipinas, nangunguna sa agrikultura ang Pilipinas dito sa Asya, no? At dito nga itinayo yung International Rice Research Institute. Rice Research Institute dito nagsasanay sa pananim ng palay ang ating mga karatig bansa. No? Sa pagbagsak ng PKP o Partido Komunista ng Pilipinas, ang bansa ang nagsuporta ng bigas sa karatig bansa, no? Sa ating karatig bansa dito sa Asia. Kadahilanan wala nang rebuilding, kinatakutan ang mga magsasaka. Kaya tayo nag-number 1 sa agrikultura kasi ang ating mga magsasaka wala nang kinatatakutan, no? Kasi nga wala nang bagsak na ang mga partido komunista. Marami nang sumuko ng mga hukbong magpapalaya ng bayan. Yung mga NPA ngayon wala na, no? Dahil bumagsak ang PKP, wala na ang armadong komunista. Ang Pilipinas ay dahil sa membro ito sa treaty sa PhilCAG, yung Philippine Civic Action Group, no? Ito yung membro sa PhilCAG, ang Pilipinas sa treaty na ito. Ang ating mga kasundaluhan dahil wala nang kalaban dito, no? Pinadala doon sa Vietnam, no? Sa Philippine Civic Action Group, no? Doon sa PhilCAG, doon sa Vietnam. Tapos sa PIPTOC, sa Korea naman, no? Sa Philippine Expedition Forces to Korea. So, sila Pangulong Fidel Ramos, kasama yan doon
sa Korea, sa Piptok, no? Yon, nakipaglaban sila doon. So, alam natin na ang mga naiwan dito sa Pilipinas dahil wala ng kaguluhan, wala ng insurgents, wala ng mga rebelde. Ang mga naiwan dito nga taga-bantay sa Kalinaw, itong mga special police nung araw, ang armas na Manila ay mga batuta, no? Alam ng mga ano natin yan, ng mga matatanda, ng mga senior na nakaabot pa nung araw. So yan, no. So pero no, hindi nagtapos doon. So na-establish ulit nila ang komunista. 'Yun ang problema. Kasi noong 1964, no, basta kalagitnaan ng 1960s, no, middle of 60s, isang estudyanteng makabayan sa katauhan ni Jose Maria Sison alias Amado Guerrero. Siya yung UP professor, no, ng UP professor ito, professor ito, no, University of the Philippines, ang nagtatag ng Kabataang Makabayan. Ito na, no, ito na ulit, no. 1964, nagtatag ng Kabataang Makabayan, no. I think ang presidente nito ay si Pangulong Marcos na ba? O si Pangulong makapagal pa? Parang si Pangulong Marcos na yata, no? So, mga kapuso at kapamilya, ang nangyari, nagtatag sila ng, nag-organize sila ng Kabataang Makabayan, no? Ang grupo nila ni Joma Sison, no? So, ang grupo nila ni Joma Sison, no? Sila kasama sila ni Lutayag, no? Yung mga kabataan noon na aktivista, pumunta sila sa China, no? So, doon sa China, no, pumunta sila sa leader ng komunista kung ano ang madapat gagawin upang mapagtibay ang Partido Komunista sa Pilipinas, no? Kasi nga bumagsak na, gusto na ibalik, no? Pumunta itong mga ito, sila Joma Sison, middle of 60s. Oh. Pagbalik nila dito, no, kuan yata sila pumunta doon, mga 6 yata sila. No. So, ano ko yung mga pangalan na yun. Pagbalik nila dito, yun, itinuturo nila sa mga Kabataang Makabayan, sa mga membro nila, ang 4 na teorya, no? Ang tinatawag na aquarium theory, no? Aquarium theory. So, matibay, sabi ko nga, matibay itong komunista sa Pilipinas kasi ang teorya ni Marxism theory, Lenin theory at saka Vladimir Lenin theory at saka Mao Zedong Tut, no? Sa yung nagawa ni Mao Zedong nung maglaban sila ni Chiang Kai-shek, no? Ang ginawa niya, inorganize niya lang pagsasaka. In-applyan dito sa Pilipinas, no? Kaya dito matindi, no, sa Pilipinas ang komunista kasi sa yung Marxism theory, mayroon silang inorganize na urban, no? Urban, no, yung mga tinatawag na white area, no? Sa white area yung mga ano tawag nito, mga legal, no? Legal. So sa white area ito. Tapos yung sa red area, ito yung Mao Zedong Tut, no? Kasi yung ginaya din nila yung mga turo ni Mao Zedong na inorganize niya yung mga magsasaka. Tapos yung kay Marxism naman, inorganize yung mga tawag nito, yung mga labor, no? Yung mga manggagawa sa syudad. Yung Marxism theory yan, no? Yung pag-organize ng mga manggagawa. Itong pag-organisa ng mga magsasaka ay ito yung Mao Zedong Tut. Ito yung nakapagpanalo ni Mao Zedong kay Chiang Kai-shek. Laban nila doon sa China. So, ito, kaya doon yung pagbalik ng mga Kabataang Makabayan dito na sa pamumuno ni Jose Maria Sison, isang UP professor din, no? Ito naging complex ito, naging ally ito sa sa mga Muslim extremists, yung mga kumalaban din sa gobyerno ng mga Muslim, no? Kasi
sa panahon ni Jose Marasison na nagtuturo sa UP, naging professor siya. Ito rin si sino ba itong Sino ba itong leader ng mga Muslim? Si Nur Miswari. UP professor din yan. Kaya medyo malakas talaga din yung pwersa. No, kasi dalawang professor, nagsanib yung pwersa nila nag-ally sila para pabagsakin ang gobyerno. No, si Nur Miswari at saka si Jose Marasison. So makita natin ito yung isa-isa natin itong tatlong teori, apat na teorya na dala ng kabataan makabayan na pumunta ng China para ituro dito kaya di tayo magtaka kung ang UP siya yung sentro ng recruitment sa mga kabataan, yung mga universities, yung iba nahawaan na rin, no, katulad ng PUP, no, at iba pang mga halos lahat ng mga universities, no. So at nunguna diyan ang UP kasi magmula pa nga ito kay Joe Masison na professor sa UP at saka si Nur Miswari, nagsanib silang dalawa sa pag-organisa ng kabataang makabayan, no? So ang itinuturo nila matindi itong aquarium theory. Sa aquarium theory, malaman natin diyan na ito yung pag-organisa ng mga armado, no, diyan sa mga kabarangayan. Kasi 'di ba ang aquarium, isipin natin 'di ba aquarium, ito yung palaisda natin sa loob ng bahay, no, aquarium, no, isang aquarium, tapos lalagyan mo ng tubig, tapos pag may tubig, mabubuhay na yung isda. So ganon. So sa theory nila, ang aquarium siya yung mga barangay, remote barangay. Yan ang aquarium, ang remote barangay, no. Tapos ang tubig, ito yung mga tao diyan sa barangay na yan, no, sa mga remote barangay. So, yun yung tubig. Ang isda, siya yung nagrepresent sa NPA, kumbaga sa armadong grupo. Kaya yun, no. Kasi hindi mabubuhay ang NPA kung walang mga tao. Itong mga tao na siyang tubig, kumbaga, kung aquarium theory, itong mga tao, ito yung magbubuhay doon sa mga NPA o sa isda, kung tubig, siya mabubuhay sa isda. So, yun yung dyan, no? Ang lugar, siya yung aquarium, ang tubig, siya yung nagrepresent sa masa, tapos yung kanilang naorganisa, tapos ang NPA, siya yung nagrepresent sa isda. So, kung walang tao, walang masa, walang NPA. No? Kung walang magsusuporta, ibig sabihin, tinatawag na masa, walang mabubuhay na NPA. Yon ang tubig, yung masa. Tapos, taong barangay, mamasahin nila yan. No? Tapos, ang NPA, siya yung isda. So, yan yung aquarium theory. No? Tapos, ang pangalawa, itong white paper theory. Yung white paper theory, ito yung parang isang bond paper na, ito, papel, no? Ito, parang bond paper. Sa bond paper, alam natin yung bond paper na puti talaga, no? Wala kang makitang, So, yun, no? Tapos, titingnan mo, pag tinuldukan mo ng ballpen, so makikita mo, yung tuldok ng ballpen. Sa isang malaking papel, tuldukan ng ballpen, yun ang makikita sa isang puting papel o sa bond paper, no? Kaya yung white paper theory. Anong ibig sabihin ng white paper theory? Ibig sabihin, ang kaisipan ng mga Pilipino ay walang kaalam-alam about sa insurgency, about sa komunista, about sa sitwasyon, no? Wala. Ngayon, kailangan madoktrina nila ito kasi nga ang indoctrination sa mga komunista pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman, no? Walang mahirap, walang mayaman. So, pagka ang target na organisahin nila yung 70% na mahirap, doon nalalabas sa triangle theory, no? So, mga kapuso at kapamilya, sa mga pangyayaring ito, no? Kung white paper theory, ibig sabihin, lasunin nilang kaisipan. Kasi itong mga komunista, sabi nga ni Mao Zedong,
ang isang kasinungalingan, balik-balikin mo ng pagsabi ng 10 beses, ito ay magkakatotoo, parang magkatotoo na, no? So, yun yung nangyayari nga, linlangin nila ang mga Pilipino, yung mga 70% na may hirap, no? So, yun, no? So, yun sa white paper theory. So, madaling makuha, no, ang kaisipan ng Pilipino, no? Kasi pure ang Pilipino eh. Pure may kaisipan na wala tayong pagdududa. Wala tayong pagdududa. So kaya madali tayong magatungan, madali tayong malinlang, no? Malinlang. Kaya ganun nangyari sa white paper theory. So marami sila, no? Kasi ang katuruan nila ito yung capitalism, feudalism at saka imperialism, no? Tulo kaismo, no? Tulo kaismo, no? Kapitalismo, dahil sa kapitalismo tayo ay naghihirap, kaya sabi nga yung mayaman lalong yung mayaman, yung mahirap lalong naghihirap kasi dahil sa kapitalista nga sistema. So mga Pilipino, kaya 70% mahirapan tayo dyan, no, nga mayayaman, talagang lulubog tayo, no, kasi wala tayong pangkapital eh, kaya against yan sila sa burokrata kapitalista, no, yon. So yan ang kaisipan natin, no, kaya iano nila sa ating kaisipan yan, no, pandiset nga, kaya kakalabanin natin yung mga mayayaman, no, yung mga yung mayayaman, siya yung nag-aangkin ng lupain sa Pilipinas, no? 'Di ba? Yung mga may tawag sila diyan yung nag-aangking sa sarili nating lupain, no? So tayo mga Pilipino daw naging squatter tayo sa sariling bayan. Kasi nagpapagalong tayo sa mga kano, sa imperialismong kano, no? Kaya isa yan sa dahilan kung bakit napaalis yung kano dito sa Clark, yung mga military bases, no? Yung packing dati, no? May kano ang may-ari diyan. So napaalis. So, pero ang pumalit din Inchik, no? Yun, yung Pinyahan, no? Philippine Packing Corporation, Pinyahan. So kaya napaalis yung mga kano diyan dahil sa ano na yan, no? Sa imperialismo kano. Tapos sa feudalismo na angking lupain, kaya bibiyang lupa. Maraming mailad nga mga Pilipino sa komunista dyan, no, sa teorya na yan, no. Tapos ang pangatlong teorya, ito yung pyramid theory. Sa pyramid theory, i-analyze natin na ang pyramid theory, itong 1%, no, o 1% butang mga ito ay mga bilyonaryo na Pilipino. Tapos 9% na mga yung mga asinsado, no, nga mga Pilipino, mga kapitalista na rin, kasama sa kapitalista. Tapos 20% na nasa middle sector, sa middle sector, yung mga ang compost ng mga middle sector, ito yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, mga maestra, mga sundalo, yung mga may mga matatag na trabaho, yun yung 20%, no? 20%. Iulitin ko ha. Sa triangle theory, yung 1% dyan na sinasabi nila, isa lang sa ating bansa, 1% lang yung mga malaking mga katulad nila ni Henry C., sino pang mga mayaman na dyan, si Julio Tan ba yun? Yung may-ari ng Philippine Airlines, no? Yan, yung mga sila, no? Yung may-ari ng Robina Farm, yan sila, Henry C. So, yan sila, no? 1% lang yan sila, yung talagang mga Ayala, Sobil, 1% lang yan sila. Tapos, 9% naman na yung mga yung mga malalaki ring negosyante natin, no? Tapos 20% na nasa middle sector, no? Ito yung mga mayroong stable na mga hanapuhay,
nasa gobyerno, tulad ng sundalo, ng mga teacher, yung mga mayroong stable job, no? Tapos yung 70%, biruin mo, yan. 70%, ito yung mga may hirap na hindi nawala yung kita nila, wala sa minimum wages, no? Wala sa minimum yung mga kinikita. 70% yan. Mga grupo ng mga manggagawa. Kaya itong mga manggagawa dyan sa mga syudad, sa urban areas, inorganisa ng mga komunista through Kilusang Mayo Uno, no? Kanilang alam naman natin na mga komunista yung mga nagro-rule niyan, no? Alam natin 'yan. So, tingnan nyo ha. Maganda yung layunin, maganda. Kaya kasi inaano nga sila, kaya katulad ibabalik ko ha. Yung National Steel Corporation in NEC sa Iligan City. Ito yung pinaka-standard na paggawaan ng bakal steel dito sa Pilipinas. Yung NEC na yan, nasa sa Iligan. No? Maraming mga industrial diyan sa Iligan. Nandyan yung paggawa ng simento, may mga steel, tulad ng NEC na nagsara. So yan, no? So, mga kapuso at kapamilya, bakit bumagsak yung NEC? Yun lang ang nagagumagawa ng mga standard na product sa usaping bakal dito sa Pilipinas, no? Yung mga kabilya natin, tinan nyo ngayon, di ba, pero mga kadamihan, no? Karamihan sa ating mga kabilya ngayon ay mga substandard. Yung NEC nung araw, standard talaga ang gawa niyan, no? Yan lang ang sikat dito sa Asia kasi standard yung gawa ng NEC. Pero bumagsak, nagsara. Bakit? Kasi nga inorganize ng KMU yan, maraki ang demand nila, kaya bumagsak. Hindi na pwedeng tustusan ng kumpanya. Yun, nagsara sila. Kasi nga, hindi kaya eh. No? Kasi malaki ang demand ng membro sa KMU, manggagawa. Isa sa nakausap ko dyan na taga Shaton, Negros Oriental, no? Naging close ko siya doon kasi kasama namin sa pag-organisa doon. Nakalimutan ko ito na nga pangalan, tawag namin Boy. Isa siyang lead man, no? Lead man doon sa NEC, no? At makausap din namin yung doon, isang engineer din sa NEC, no? Sa National Steel Corporation. Inorganisan nila, sila talaga din ang organizer doon sa mga manggagawa doon. So, nung maorganisa nila lahat, nag-demand sila, tapos pag hindi ibigay ng kumpanya, magrarally sila, hindi sila magtatrabaho. Tapos kung ibigay naman sa kumpanya, hindi kaya kasi, siyempre, ang puhunan ng kumpanya, so, hindi babagsak ang kumpanya. Kaya, para, ang nangyari, nagsira sila, no? Para ibininta nila sa iba yung kumpanya, no? So, yun ang nangyari sa NEC. So, sa ganung pangyayari, hindi na kaya, so, marami ang nawalan ng trabaho. Nagsira ang kumpanya, ang NEC. So, marami yan, no? Hindi lang yan nag-iisa. Sa Bulacan, mayroon akong record sa Bulacan kasi nung nandun kami. Out of 1,000 plus factories, ang naiwan na lang 400 plus. You see? Sa Central Luzon yun, sa Central Luzon. So, ganun ka pagka ang kanilang mga panlilinlang, no? Maganda kung tutuusin, maganda para kaangat talaga ng buhay nila sa mga manggagawa. Ang problema naman, hindi kaya ng kumpanya. Siyempre, magsasara na lang sila. So, di ba? So, yun ang nangyari. So, sinong dahilan? Ang dahilan sa pagsasara ay ang pag-organisa ng mga komunista. Through mga Kilusang Mayo Uno, no? Sila yung Yun yung pyramid theory. Nakuha nyo ang pyramid theory. 1%, yun yung pinaka mayayaman sila
Ayala Subil, yan, no? Tapos sila Henry C, yun yung 1% na yan. Yung 9%, yun yung mga malalaking negosyante na rin sa atin. Yung 20%, yung mga middle sector, yung mga manggagawa na yung mga nasa gobyerno at sa ibang mga kwan na stable ang trabaho. Na yung sahod naman, tama lang, no? Yun ang middle class. So, yun yung sinasabi ni Jose Mara Season no, before. So, mga kapusot kapamilya, yun, no? Yung kabuuan ng pyramid theory. Kaya, bumabagsak yung mga factory na inorganisa nila dahil hindi kaya, no? So, ganun ang pagpapalaganap sa komunista. Nasabangan natin ito kasi nga, ang mga komunista ay ito sila yung mga sasakop sa atin dito through West Philippine Sea, no? Na inagaw nila na mayroon naman sanang kanila pero nangaagaw pa rin sila ng hindi nila teritoryo. At ito yung ating mga i-address na dapat masecure yung ating mga pamilya. Kaya yun ang dahilan kung bakit nag-organize tayo ng mga guerrilla forces, no? So ito yun, no? Itong mga tatlong teorya para pag-organize sa mga komunista upang ipalaganap ang idolihang komunistang Marxismo, Leninismo at kalamang Mao Zedong. Pinalaganap nila sa mga manggagawa, magsasaka, kabataan at kababayan sa buong bansa. Yes, no? Kasi kabataan kaya matindi ito sila no? Kaya inorganisa nila, kung titingnan natin, inorganisa nila yung mga tatay, no? Nga magsasaka at saka manggagawa. Tapos inorganisa nila yung mga kababaihan, no? Kababaihan. Siguro ma-discuss natin yan sa susunod na araw, no? So maganda ito na discussion kasi yun ang target nila. In fact, na-organize na nila yan dito na sa ngayon parang hindi sila nakalma sa NTF-ELCAC, no? Sa National Task Force and Local Communist Terrorist Group, no? Itong NTF-ELCAC na lahat ng mga barangay ay pinaalam ito, no? Sa lahat ng mga barangay, no? Sa local government unit, pinaalam ito. Ito yung naumpisan, ito yung approach na ginamit natin sa maraming mga lugar sa Pilipinas kung saan naging neutralize ang mga pagdodominante ng mga komunista, no? Ito yung approach natin talaga, no? Kasi dito nga sa nung nakarambalag natin nung nakarang araw, sa panahon ng mga pangulo, panahon ni Pangulong Cory Aquino, noong 1986, no? Noong 1986, the middle of 80s, ito yung sa programa niya, yung NRDP, yung National Reconciliation and Development Program. No, ang ginamit niya ay Executive Order 103, ito yung NRDP, ano? EO 103. Tapos, ang pamamalakad dito na ginamit, ito yung strategy na ginamit namin. No, yung lambat bitag, no, yung SOT, lambat bitag 1, 2, 3, no. From SOT, lambat bitag to 1, tapos modified SOT, no, yung modify namin yung approach kasi marami nang sumurinder. So modified namin yung approach tapos hanggang sa nag-arsot, no. Under pa rin ng lambat bitag na ginagamit ni Pangulong Corazon Aquino. Kaya makikita natin na from 25,000 noong middle of 80s, ang mga komunista dito sa bansa natin ay umabot na ng 25,000. But dahil sa programa na yon, yung National Reconciliation and Development Program, EO number 103, no? So bumagsak hanggang 14,000, yung 25,000 up to 14,000. Kaya pinagpatuloy hanggang sa
umabot na talaga ng 3,000. Magaling, no? Umabot ng from 25,000, alam nyo po, umabot ng 3,000. Kailan ito umabot ng 3,000 ang kalaban? Noong 1995. Umabot ng 3,000 noong 1995. Alam nyo bakit umabot ng 3,000? Ibig sabihin ba, dahil pa ba yun sa lambat bitag? Hindi na eh. No? Hindi, dahil ba sa lambat bitag? No? Kasi ang approach ng lambat bitag, 1, 2, 3, 4, ano lang, hanggang 14,000 yung 1 and 2. Tapos, dapat kasi kung pagdating sana ng 1988, 89, hanggang 90s, kung umabot sana ng 9,000 ang kalaban, manageable na. Pero hindi nangyari yon, no? Hindi nangyari, hindi namin na-hit yung requirements na maging manageable ang insurgency. Hindi. Bakit? Kasi nga alam naman natin na maraming mga kadahilanan. Tapos sa panahon ni General Ramos, no? Sa panahon ni General Ramos, 'yon. Naka-create naman siya ng taktika, no? Na para bumaba yung 25,000, 14,000 hanggang sa 3,000. Mamaya natin na balikan 'yan, ha. So ipagpatuloy muna natin itong organizing noong 1960s. So kasi maganda itong usapin na itong komunista na ito eh. Na ito yung gustong sumakop sa atin na bansa. Kaya nga hinikayat ko yung mga NPA komunista, no? Sana magkaisa tayo, bumaba na kayo diyan, balik na kayo sa gobyerno para magkaisa tayo against China. Yung pinanggalingan na ideolohiya na niyayakap nyo, gaano sila katindi. So makikita natin na talagang napasok na tayo. No? Balikan ko uli yung pugo ni Banban Mayor na nakapasok pa sa ating LGU, naging mayor pa na isa palang inchik talaga, no? Biruin mo. So hindi lang yan nag-iisa siguro kasi nakita natin yung puguhab nga sa report o sa balita na sa puguhab doon sa Purak, Pampanga may mga isa-isa sa hub doon, may mga na-recover silang uniform ng sundalo ng inchik no China at legit 'yon, no? Legit na uniforme na sundalo ng China. Ibig sabihin mayroon na talagang nakatanim dito, nakapasok na mga inchik na sa atin na, baka nasa gobyerno na nga no? Nasa gobyerno, nandiyan naman talaga. Kasi mga komunista nga, idoliyang inchik yan mayroon na nakapasok sa Congress natin di ba? So, may pagtaka pa ba natin yan? Magtaka pa ba tayo? So, hindi na, no? Kaya dapat tayo maging alerto dyan. Kasi, yun na, malakas ang loob ng mga komunista na sakopin tayo kasi may nauna na sa kanila dito. Nandito na ang kanilang ideolohiya na komunista. Kaya maging mapagmasid sana tayo. No? At mga kapuso at kapamilya, no? Hanggang 1968, ito ang kapanganakan ni Mao Zedong, itinatag ni Jose Maria Sison ang CPP. So, balik tayo, no? Sa Negros, napakaraming membro ng Kabataang Makabayan doon. So, halos lahat ng lugar na pinasok namin doon, puro membro ng mga Kabataang Makabayan. Yun yung mga under ng komunista, no? So, yan, mababanggit natin yan sa last page ng ating discussion sa komunista, no? Kasi naman yan. So, 1968, sa birthday ni Mao Zedong, yung tinatag nila uli ang CPP, no? Ang Communist Party of the Philippines, no? Dito sa organisa nila sa CPP, alam nyo, na-consider na nila ang simbahan kasi kaya bumagsak ang unang komunista. Sabi ko nga, bumagsak ang unang komunista, madali lang na bumagsak dahil hindi nila na-consider ang simbahan. Ngayon, pinasok nila ang simbahan at madali nilang napasok ito, no? Madali nilang napasok ito. So, siguro hindi muna natin itatakil yan sa sunod na kasi medyo nauubusan na rin tayo ng oras. So, sa sunod, subaybay tayo kasi ibabalik ko kung paano pinasok ng mga komunista ang simbahan para sila ay maging matatag, no?
Kasi lahat, mga Pilipino kasi, halos mga relihiyoso. Kaya nung yung PKP nung araw, nung bumagsak na komunista, hindi nila napasok yung simbahan. Kaya madali rin na bumagsak. Ngayon, kaya pinlano nila na pasukin ang simbahan. Kung paano, itutuloy natin sa sunod na kabanata. No? Siguro bukas. No? Isusunod natin yan. Kasi ito yung dapat natin malaman lahat. At kung sino yung mga may kamag-anakan pa na mga nasa grupo na kumakalaban sa gobyerno, no? Sa mga CPP, NPA, NDF, hikayatin natin na bumitaw na dyan at magkaisa tayo para labanan ang pananakop ng China in kaso, no? At wag din nating isawalang bahala na kailangan magdasal din tayo kasi sabi nga ni Lord, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, no? Tayo gagawa, no? At kawaan tayo ni Lord, no? Ngayon, sa sunod naman, bago tayo magtapos, mag-ano muna tayo, mag-shout out, no? Shout out ko muna ang commander ng ating guerrilla forces, no, dito sa ating region, no? Pagmula sa ating national tawag nito, national organizer, no? Si Commander Mitran, si Commander Dado, no? At iba pang mga commander diyan na founder ng Barangay Guerrilla Unit, Filipino Guerrilla Forces. Dito sa ating Region 7, si Commander Flor de Lisa, Commander Nel Bargasi. So, shout out sa inyo mga commanders dito sa Mindanao. Doon sa Mindanao din, may mga commanders doon. Halos lahat ng region na ito at lahat ng probinsya at lahat ng bayan ay mayroon tayong mga membro sa guerrilla forces. So, ito ay ang layunin para depensahan ang ating barangay, sariling barangay, lalo na ang ating mga kabataan, ang ating mga senior citizen, ating pamilya. No? Sana ay makiisa tayo dito. No? Huwag na tayong maghintay na kumanan tayo ni mayor, ni ano nga mag-organize tayo. Kasi initiative na lang ito, no? Na tayong lahat na nakatira dito sa ating mga barangay, ay kaso mangyari ang pananakop, tayo ay may alam na kung anong gagawin natin. Anong gagawin natin. Kaya, subaybay tayo palagi kasi dito, pinahayag na natin ang about communism, tapos papasok naman tayo sa counter-organizing sa komunista. No? Kasi andito, ang dulo nitong dinidiscuss natin ngayon ay organizing ng mga komunista. Ngayon, ika-counter natin ito. Kaya sabi ko nga, hindi lang one platoon o tatlong squad kailangan organize, kundi lahat na mga nakatira sa barangay ay mayroong role dyan sa pananakop against komunista. So, nakuha ba natin? So, kanina nga, binanggit nga ni Father Augusto Israel, na Israel Augusto na kailangan tayo magdasal kahit hindi lang magdasal, no, kundi ang dadagdag ko hindi lang magdasal kundi kailangan alamin natin kung anong ating gagawin sa pagkontra sa mga itsik na ito kasi hindi biro ito, no. Sabi ko nga kung magkakagera man, no, dahil sa panunulsol ng mga Kano din, hindi naman ang Kano makipaglaban dyan sa kanila kundi tayo din, no, katulad ng ginawa nila sa Ukraine. No, sinulsulan lang hanggang sa magbigay lang sila ng mga armas para ang Ukraine din ang lumaban. Parang ganun din yan sa atin, no? Okay. Siguro kung ma-ignite na yan, kung ma-ignite maging World War, pag naging World War yan, sigurado ang Kano lalaban yan. Pero habang wala pang World War, wala pang labanan yan. Tayo talaga ang gagatungan ng Kano. Bibigyan ng mga baril para lumaban. No? So, okay, shout out sa ating taga-subaybay, sa aking utol, shout out sa inyo dyan sa Mabini, Batangas, sa aking kasamahan, sa retirees, Master Diosdado Dahan, no? Ating partner sa serbisyo, tapos si Bregel Labok is watching, si Bregel, ating membro ng ating membro ng ating tawag nito ng ating
ni Father Darwin, no? Membro sa pagkalaban sa mga masamang espiritu, no? Ito si Virgil. Tapos shout out din, ano ba to? Kay Silvanita Acapulco, shout out sa iyo. Kay Nampayang Kagas diyan sa Iladza. Tapos kay Lima Mike Delta. Ano ba itong Lima Mike Delta na ito? Shout out sa iyo. Kay Brad Toto Mandati, shout out sa iyo. Ay, sa aking bats, si Badong Salvador, dyan sa Valencia, Bukidnon, shout out sa iyo, bats. Sa aking kumaring taga Datag, Aurelia Salva, sis Auring, shout out sa iyo. Kamusta kayo dyan ni Pariosi? Okay, shout out din kay Sir Arnel Hamito, watching. Ni Imay, shout out. Ni Imay, Lumin Baha Carpio, shout out sa iyo. Diyan sa sa Maynila. Isa ni. Si Rini Joseph Caparoso. Isam ni si Rini, anak ni Brad Nini Caparoso. Isa ngalan na ni tinuod. Rini lagi ang ngalan niya tinuod, no? So, okay. Okay, sa bukas naman para sa pagtatapos, magdasal muna tayo, no? Sa ating pagtatapos. Sigit siya. Sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan aron mailan namo ang kamatuoran nga mao si Jesucristo. Inita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron moabati o mutagad sa among isigkatawo. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati o ipailayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw. Diin ang pagdumot dilitan namo sa kadait. Diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap dasigo namo sa paglaom. Diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan upayon namo sa kalipay. O Diyos no agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, nga kami lipayon kaysa paglipay, nga kami pagasabton kaysa pagsabot, nga kami higugmaon kaysa paghigugma, tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, ug diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa kalasamahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mga kapusod kapamilya, sa sunod kabukas, ipatuloy natin to, no? Nandito na tayo sa re-establishment sa CPP, no? Sa komunista, no? Noong 1968, 69, tapos 72. So, yung CPP, NPNDF. Kasi, yung CPP, 1968, kaya meron na tayong 55 years na pakikibaka laban dyan sa komunista na yan. Tapos, 1969, ito yung NPA. Tapos, 1972 naman, ito yung NDF. No? Yan, yun yung i-compress natin bukas para sa ganun, maklaro natin kung paano nila ginamit, anong approach nila sa simbahan
Kasi ang approach pa naman nila sa simbahan, mga kapusot kapamilya, BEC, no, BEC. Oh. Kaya yung Jikiki nung araw doon sa Mindanao, maraming mga membro sa Jikiki namatay dahil nakipaglaban sa mga Philippine Constabulary nung araw. Dahil ginamit nila ang simbahan. So, yan, malalaman natin yan bukas kung makapag-vlog tayo. Sana magsubaybay tayo at magandang tanghali, palis, hapon sa lahat. No? Bye-bye. Shout out sa lahat.